Iga nakukulangan ng ilang tsuper sa pisong provisional increase na pinayagan ng LTFRB para sa minimum na pasahe sa jeep. Mapupunta lang daw yan sa diesel na mahigit 17 piso kada litro ang itinaas sa loob ng 11 linggong sunod-sunod na oil price hike. At saksi live, si Bam Alegre. Bam? Igan, sa mga susunod na araw ay tataas ng piso ang pasahe sa jeep. Kaya ating inalam ang pananaw ng mga tsuper at mga pasahero kaugnay nito. 13 piso mula sa dating 12 pisong pasahe sa mga traditional jeep at 15 piso mula sa dating 14 na pisong pasahe sa modern jeepney. Yan na ang minimum na pamasaheng ipatutupad sa buong bansa simula sa araw ng Linggo, October 8. Sunod yan ang pag-aproba ng LTFRB sa petisyon ng Pasang Mazda, Alto DAP at Acto para sa pisong provisional o temporary fare increase. Isa kong pakiusap sa ating mga drivers, ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po yung posibilidad na maging sanction or penalty rito which could lead to your suspension or possible po na pagka-revoke po ng inyong provisional ng inyong home prangkisa. Sabi ng LTFRB, pantawid na ito ng mga tsuper at operator matapos ng 11 magkakasunod na linggong taas presyo sa diesel na nagresulta sa mahigit 17 piso kada litrong pagmahal. Bago ang sunod-sunod na OPH mula mahigit 47 pesos hanggang halos 64 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila noong July 4. Ngayon umabot na ito sa 63 hanggang mahigit 74 pesos kada litro. Dagdag pa dyan ang paglobo ng gastos para sa brake fluid, baterya at iba pang piyesa ng sasakyan. Kaya ang hinihingi pa rin ng mga transport group pagbigyan ng petisyong 5 pisong taas pasahe para sa unang 4 na kilometro at piso para sa mga susunod na kilometro. Diringgin ito ng LTFRB sa susunod na buwan. Pag nag-57 na yan, wala akong problema. 57, 56. Ibabalik ho natin sa 12 ang pamasahe sapagkat itong taas na ito pansamantala lamang. This is not a permanent fare increase. Tututulan po natin yung permanent, pero kasabay po niyan, panawagan nga natin sa gobyerno, kailangang masolusyonan yung tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo para tumigil na rin po yung mga petisyon. Ang biyaheng Cubao Divisoria na jeepney driver na si Gregorio Tagani, nagpapasalamat na rin kahit papaano madadagdagan ng kikitain. Sa tansya niya, 200 pesos ang madadagdag sa kita niya kada araw. Makakatulong na rin sa 400 pesos take home niya matapos magbayad ng 600 pesos na boundary at 1,600 pesos na diesel para sa 3 ikot. Okay naman po kung magtataas para kami po, para mabubuhay ng mga pamilya namin. Napapunta lang sa diesel po, sir. Pero para sa tsuper ng biyaheng Cubao Vito Cruz na si Joel Abilente, piso ang itinataas, sir. Sapat ba yun sa itinataas ng diesel? Hindi ho mararamdaman yan. Dahil ang expenses ng maintenance tumataas din. ang estudyante na si Jermaine Gonzalez naiintindihan kung bakit kailangan magtaas ng pamasahe. Pero dagdag dagok daw ito para sa kanilang budget. Medyo mararamdaman rin po kasi po ang biyahe ko po is pagbalikan po, so medyo mabigat na rin po. Pero po, kung makakatulong po sa mga driver katulad ni Kuya po is okay lang rin po na itaas po yung pamasahe. Tumataas na rin po yung bilihin. Ang minimum wage na empleyadong si Jessa Bendigutin, 3 sakay pa naman ang commute para makauwi. Para sa amin mga minimum wages, di ba po parang wala, konti lang din yung dinagdag ng sahod. Parang dun lang din napupunta. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Kinwestiyon ni Senadora Risa Ontiveros kung bakit mas malaki ang confidential funds ng Davao City kumpara sa confidential funds ng ilang ahensya ng gobyerno. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Pati pala mga lokal na pamahalaan may confidential funds. Mas mataas pa nga sa mga national government agencies noong 2021 na halos doble ng confidential fund nila noong 2016. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa 10 pinakamayayamang lungsod sa bansa noong 2021 at ang kanilang financial statements noong 2022, lumabas na Davao City ang may pinakamalaking confidential fund. May naunang report din ang COA kung saan lumabas na mahigit 2.2 bilyong piso ang confidential fund ng Davao City Government
sa dalawang termino ni Nooy Davao City Mayor Sara Duterte mula 2016 hanggang 2022. Kaya tanong ni Senadora Risa Ontiveros, ano raw ang meron sa Davao City na mas malaki pa ang confidential funds kumpara sa national agencies gaya ng Philippine Coast Guard. Bakit? Ano bang meron sa Davao? Inaagaw din ba yan ng China tulad ng sa West Philippine Sea? So talagang ripe for study at yung confi funds sa mga civilian government units mula national hanggang local. Pinapayagan naman ng COA Joint Circular 2015-01 na magkaroon ng confidential fund ang mga LGU na may peace and order concern, basta hindi lalampas sa 30% ng kabuang halaga ng alokasyon para sa Peace and Order Program. Mahirap yung pamumuhay ngayon for the sake of national interest. Tingnan na natin kung saan ginamit yan dahil ang dami-dami niya palaki ng palaki, di ba? Pero I don't want to single out any LGU. Pero sabi ni Ontiveros, dapat may malinaw na patakaran at limitasyon ng confidential funds, lokal man o national. Gusto ng ilang senador na piling government agencies lang ang bigyan ng confidential fund. Habang sa Kamara, inaayos na isang komite ang pag-aalis sa confidential fund ng mga civilian agencies para mailipat sa mga opisinang may kinalaman sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Hiningan namin ng komento ang opisina ni Vice President Sara Duterte pero wala pa rin silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mababa ang farm gate price pero mahal pa rin pagdating sa palengke. Tingin na isang grupo ng pork producers may nagsasamantala kaya umaabot sa 400 piso kada kilo ang presyo ng karne ng baboy. Saksi, si Bernadette Reyes. Konti na lang Mabenta sa pwesto ni Aling Adora ang ilang putahing may sangkap na baboy. Naibaba daw niya ang presyo dahil imported na frozen pork ang gamit niya. Isang order po yung mga yung mga menudo, nilaga, yung mga karne, 50 o isang order. Kung sariwa po ang gagamitin ninyo dyan na karne, magkano ho magiging presyo kanyo? Siguro mga 60 o. Ang presyo ng sariwang baboy gaya rito sa Trabaho Market sa Maynila kung saan nakapwesto si Aling Adora, umaabot na ng 380 pesos ang kilo. Sa ibang pamilihan, base sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa sa 400 pesos. Mataas na po ang baboy ngayon dahil sa dala na po malapit na naman ang magpapasko. Katulad ng dealer, tumataas ang mga feeds, toll gate, gano'n. Ang taas ang ng farm tinataasan din po sila ng dealer. Kaya nagtataas din po kami. Pero ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, mababa ang farm gate price ng baboy ngayon. Kaya ang kasim, 290 hanggang 300 lang dapat ang kilo, habang hanggang 350 lang dapat ang liempo. Kung yan ay umaabot ng 400, merong problema. Merong ika nga ay nagsasamantala, it's either traders or retailers. Ayon sa ProPork, record high daw ang dami ng imported frozen pork na umaabot sa 110 million kilos. Kaya nahihirapan daw makabawi ang local hog industry mula nang tumama ang African swine fever noong 2019. Mungkahin nila, binaba pa yung taripa. So, sana, request namin sa ating mahal na Pangulo, huwag siyang makinig sa ating mga economic managers. Kasi nadi-discourage magparami ng alagang baboy at ating magbababoy sa ating bansa. Hindi tayo makakabalik doon sa level noong 2019. Dito sa Trabaho Market sa Maynila, magkatabi lang ang retailer ng sariwa at frozen na baboy pero magkalayo ang presyo. Ang liempo halimbawa na sariwa umaabot ng hanggang 380 pesos kada kilo, habang ang frozen na liempo lang 275 pesos kada kilo. Marami na rin kami suki dahil sa mura lang magbenta. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture ukol dito pero wala pa silang tugon. Pagdating naman sa presyo ng bigas, pinag-uusapan sa sectoral meeting ng Malacanang ang posibleng pag-alis sa price cap. Ayon sa Bureau of Plant Industry, bumaba na ang presyo ng bigas at patuloy umanong magmumura ang bigas sa world market kasabay ng pagdami ng supply. Pero kung kailangan na bang alisin ang price cap sa bigas, tugon ng Bureau, as of now, not yet. We can recommend and the President will be the one who will be deciding on it.
Sa budget hearing naman ng DTI sa Senado, ipinaliwanag nila kung bakit pinag-aaralan na nitong bawiin ang price cap sa bigas. Kasi nag-harvest na nga. In fact, ang stock of rice sa ngayon is about 52 days, ano? And by the end of October, we expect that to go to 76 days of rice supply. Marami nang sumusunod sa price ceiling. There are all indications na the elements for that we need to see, yung indicators are there that will point to possible lifting of the ceiling. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Bumaba na sa bundok at bumalik na raw sa kanilang tahanan ng ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pero ang ilan, tinawagan umano ng kanilang leader para pabalikin sa sitio. Saksi, si Marisol Abduraman. Isa-isa nang nagsibabaan ang mga residente ng Sitio Kapihan. Kabilang sa kanila ang 60 anyos na si Levi Inanog na inabutan naming nag-aayos ng kanyang mga gamit. 4 na taon daw silang nanirahan sa Sitio Kapihan at ngayon ay balik bahay na sa kanilang lugar sa poblasyon. Pero bago pa man sila tuluyang nakababa, marami raw silang pinagdaanan. Ang kanyang 63 anyos na asawang si Ricarte, 4 na beses daw tumakas. Pero dahil sa stroke, hirap daw talaga ito lalo't may mga nagbabantay. Sana ang mga gwardiya maikot sa likod. Hindi kami palabasin sa area. Binantayan kami ng mga security. Private army, may armas. Disikarte na lang nga makalabas. Nung pumutok ang issue sa Kapihan at nang ipatawag na sina Senior Aguila sa Senado, nagdesisyon na silang bumaba. Pero kaninang umaga lang daw, tinawagan siya ng kanilang leader sa Sitio Kapihan at pinababalik na siya. Kaninang umaga, tinawagan kami ng balik dito. Sino nagpapabalik? Ang mga kasama namin dito. Pero ano sabi niyo po? Hindi namin pumalik eh. Si Senior Aguila na priso na. Nakulong. Tungod sa kaliso. Mangita bagin sa may muhatag nga agahong mga bata, di naman musuportar. Ngayon, masaya na rin silang nakabalik sa kanilang tahanan. Tila nabunutan naman ng tinik ang kanilang 16 anyos na apong si Rafi, di niya tunay na pangalan. Nang sa wakas ay nakababa na sila. Kwento sa amin ni Rafi, 2 beses siyang tumakas nang pilit siyang ipinapakasal ni Senior Aguila. Una raw, nung 14 anyos pa lang siya at nitong huli lang. So yung sariling desisyon mo, ayaw mo talaga mag-asawa rin? Ayaw po. Parang hindi na po makatarungan. Hindi nga kasi free yung mga doon. Bukod sa kanila, meron pa raw iba na nagbabaan na rin sa poblasyon ayon sa lokal na pamahalaan ng Socorro. Meron na rin daw ilang guro na muling nag-apply. Maswerte raw ang tulad ng mag-asawang sa Bandal dahil may binalikan daw silang bahay sa baba. Pero problema ito para sa karamihan na gustong bumaba dahil wala na silang bahay na babalikan. Kaya sinisikap daw ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Amitingan kung ano ang kaya maitulong ng LGU. Sa ngayon, pwede naman namin i-offer yung evacuation center ng munisipyo. Pwede yon yung training center namin. Pwede din magamit yung kumbento. Pwede naman siguro yung mga barangay gym. Patuloy naman daw na hinihintay ng Socorro ang koordinasyon ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa Sitio Kapihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. May ikatlong pambato ng Pilipinas sa Paris Olympics sa 2024. Siya po ang gymnast na si Alea Finnegan, ang unang Pinay gymnast na sasabak sa Olympics sa loob ng halos 6 na dekada. Saksi, si Mark Salazar. Hindi raw naging madali ang road to gold ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Bukod sa pagpapalakas ng katawan at pagsali ng iba't ibang torneo, pinatibay rin niya ang kanyang must-win mindset papasok sa Asian Games. At ilang araw nga matapos makamit ang unang ginto ng Pilipinas sa Asian Games ngayong taon, literal na on high pa raw si EJ. It's been surreal, so enjoying seeing people congratulating me and thanking me for actually winning a medal. I should actually thank them, they put me there, they raised me and they literally
paid their taxes to, went out there and said, okay, I have a job to do. I'm going to go out there and embrace whatever I feel like. Bukod sa gintong medalya, nabasag din ni EJ ang Asian Games record. Purmal na siyang nagkwalipika sa 2024 Paris Olympics. Pero may isa pa raw target si EJ. I want to be the best I've ever lived, and I want to be the greatest of all time. If not in Asia, hopefully in the world. I think it's a doable thing, and all I need to do is trust my coach, focus on what I need to do, and be able to, kind of be obsessed in my craft. Mensahe ni EJ sa mga Pinoy, patuloy na suportahan ang mga Filipino athletes sa Asian Games. Mga atletang gumagawa ng kasaysayan, gaya ng sepak takraw team ng Pilipinas na wagi ng bronze sa men's quadrant ng sepak takraw. After 33 years, ito ang unang medalya ng Pilipinas sa larong mas kilala sa mga bansang nasa Southeast Asia. Isa pang bronze para sa Pilipinas ang kinaya ni Pinoy weightlifter Elrin Ando ng women's 64 kilograms weight class. Matagumpay niyang nabuhat ang kabuoang 222 kilograms sa snatch at clean and jerk. Lusot naman ang Gilas Pilipinas sa semifinals ng men's basketball matapos manaig kontra Iran sa dikit na score na 84-83. Bukas ay makakaharap nila ang kupunan ng China. Ang gymnast na si Alea Finnegan tiyak ng pasok sa 2024 Paris Olympics. Yan matapos niyang magpakita ng husay sa Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Belgium. First Filipina gymnast siya sa Olympics matapos ang halos 6 na dekada. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Gawing destinasyon ng Pilipinas para sa Hollywood filmmakers. Isa po ito sa mamungkahi ni Senador Robin Padilla para mapaunlad ang sektor ng turismo. At pwede rin daw ibenta ng Department of Tourism ang Sulu bilang tourist spot. Ayon naman kay Senator Lauren Legarda at Senator Nancy Binay sa DOT, sabi nila sa DOT, pakiusapan ng mabansang may travel advisory na i-lift na ito dahil generally peaceful na raw sa bansa. Tinatanggap daw ng DOT ang mamungkahi habang nakatutok din daw sila sa nakapaloob sa National Tourism Development Plan. Wala namang senador na humarang sa hinihiling ng DOT na 2.9 billion pesos. Napanatili ng bagyong Jenny ang lakas nito. Nakataas ang signal number 3 sa northern portion ng Batanes. Signal number 2 sa ibang bahagi pa ng Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, northeastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at sa Ilocos Norte. Huling namatahan ang bagyo sa east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa track ng Pag-asa sa Huwebes, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility si Jenny. Bukod sa bagyo, magpapaulan din sa bansa ang pinalalakas nitong habagat at localized thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang, makaranas na ng torrential rains ang Batanes na malapit sa sentro ng bagyo. Kaya maging handa po sa posibleng baha o pagguho ng lupa. Asahan din ang pagulan sa ibang bahagi ng Luzon. Sa hapon naman, asahan ang pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mataas din po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Isang dambuhalang Japanese robot ang binuo sa Japan. Yan po ang robot na si Archax. Kung sa pelikula, pinapagalaw ang mga robot gamit ang special effects, si Archax, mismong tao, ang nasa loob para ito'y kontrolin. May taas itong 4.5 meters, may 4 na gulong at kayang gumalaw na parang tao. Kaya rin tumakbo ni Archax ng nasa 10 kilometers per hour. 3 milyong dolyar o katumbas ng mahigit 100 at 70 milyong piso ang nagastos sa paggawa sa robot. Planong gumawa ng ilan pang mga unit nito para makatulong sa relief operations o magamit sa space explorations. Taylor Swift is in her football era. Spotted ang pop singer kasama ang kanyang mga kaibigan sa Hollywood sa isang football match sa New Jersey.
Sa luxury box, kasama ni Taylor ang kanyang bestie na si Blake Lively at ang mister nito na si Ryan Reynolds. At present din sa game sina Hugh Jackman at Sabrina Carpenter. Kitang-kita rin na enjoy sina Swift sa laro ng Chiefs at Jets. Usap-usapan na naroon ang singer para suporta ng kanyang rumored boyfriend na si Kansas City Chiefs tight end player Travis Kelce. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. 83 araw na lang. Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.